2026 na, wala ka pa ding eGovPH app? Watch this video. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-install at mag-create ng account gamit ang eGovPH app. Mahalaga kasi na meron ka nito dahil maa-access mo yung mga digital ID tulad nito. Stay tuned para malaman nyo kung paano. Before we start, ano ba yung mga requirements? Kailangan guys, meron kayong mobile number sa Pilipinas or number nyo sa abroad for OFW. Next naman, valid ID na nakalista dito. And lastly, kailangan mo ng email address. So gamit ang cellphone nyo, hanapin nyo yung eGovPH app, mag-download and install. Buksan ang eGovPH app and create an account. Ilagay ang inyong first name, unang pangalan, suffix name kung meron. Kung wala, NA. Next, ilagay ang gitnang pangalan, middle name, apelido, or last name. Ilagay ang email address. Napakahalaga ng email address sa eGovPH app. Click Create New Account. Merong ipapadalang 6-digit OTP sa email na yan. I-check nyo yung inbox. Kung hindi nyo mahanap, baka napunta sa spam folder. Kung wala talaga, pwede nyo i-resend OTP. Kopyahin, tapos gagamitin natin yung OTP. Next naman, phone number. I recommend Philippine number ang gagamitin nyo rito. Pero kung ikaw ay isang OFW, ang gamit mo ay ibang number, pwede mo naman baguhin yung country code. Press next. Gagawa naman tayo ng MPIN code. Ito yung security code nyo guys na kayo lang nakakalam. Pwede nyo gamitin yung pattern ng birthday nyo, pwede yung lock screen. Basta 6-digit na matatandaan nyo. Ilagay lang ulit, re-enter your MPIN code, and then press next. Congratulations, meron ka ng account sa eGovPH app. Pero wait lang guys, halfway pa lang tayo. Nasa kalahati pa lang ng tutorial. Hindi kasi automatic approve yung account nyo sa eGovPH app. Kailangan nyo i-verify yung account nyo. Nakikita nyo ba yung blue button na yan? So, i-click nyo yan. Sasagutan natin yung mga kulang. Tulad nung citizenship. Kung kayo ay Pilipino, syempre pipili natin is Filipino. Kung wala kayong middle name, pwede nyong i-check no middle name. Dito na tayo sa birthday. So, yung pattern yan is day, month, and year. So, ilagay nyo lang yung birthday nyo. Next naman, gender. Female kung babae, male kung lalaki. And then, press next. Address, kung saan kayo nakatira ngayon. For OFW, kung kayo ay may address sa Pilipinas, yun na lang ang gamitin nyo. Pero kung citizen na kayo or resident sa ibang bansa, pwede nyo baguhin yung. For this tutorial, gagamitin natin is Philippines. Gamitin nyo yung arrow button para mahanap nyo yung province, municipality, and barangay. So guys, kayo na ang nakakaalam kung paano sagutan yung address nyo. Dito sa part na to, kailangan nyo rin sagutan kung ano bang street yan, anong house number, additional information na wala. Basta yung last two optional nakalagay, hindi nyo na kailangan sagutan yan. Press next. Confirm natin lahat. Tama ba yung mga information nyo? Make sure na walang mali yung pangalan nyo, birthday, email address, and so on. Press next. Madali lang naman to guys. Kailangan nyong pumirma. Press continue kapag okay na. In this part, make sure na yung camera settings nyo ay naka-allow sa eGovPH app. Nagkakaroon kasi ng problema yung iba. Hindi gumagana yung camera sa eGov. Kasi kailangan na natin mag-selfie. Take note, dapat wala kang suot na salamin, sombrero, nasa gitna ang mukha mo, nasa loob ng frame. Maliwanag yung lugar, kitang-kita yung detail ng mukha mo. For our Muslim brothers and sisters, pwede yung nakasuot ng hijab. Sundan ang instruction sa pag-picture nyo. Pumikit, tapos dumilat, tumingin sa kaliwa. Tumingin sa kanan, makikita nyo yung green na circle, ibig sabihin, tama yung ginawa nyo. Press yes, I am happy kapag okay yung picture. Kung gusto nyong ulitin, pwede kayong mag-retake photo. Last part, mag-submit na ng valid ID na sinabi ko kanina sa requirements. So, ito lang yung tinatanggap ng eGovPH app. Kapag hindi nakalista dito yung isasubmit nyong ID, malaki ang chance na mare-reject ang account nyo. Press submit ID, piliin sa listahan kung ano nga yung gagamitin nyo. Press scan ID, automatic madedetect ng camera nyo sa eGov yung ID nyo. I recommend ilapag nyo yung ID nyo sa lamesa or to any flat surface. Pwede kayong mag-rotate, edit, or ayusin yung pag-crop ng ID nyo.
Mahalaga kasi na malinaw yung picture, maliwanag, kitang-kita yung information niya sa ID. Press continue. So, hintayin nyo na lang guys 1 week to 2 weeks para ma-approve yung account nyo. I recommend guys na kapag palista na kayo or nakapag-register na kayo ng national ID sa mga LGU malapit sa inyo or sa mga PhilSys Center. Kasi kung uunahin nyo mag-register dito sa eGovPH app at wala kayong national ID record, baka walang lumabas dyan na digital ID. Kung may tanong kayo guys, just comment down below. Sasagutin ko kayo. If you haven't subscribed, please subscribe. Thanks for watching. I will see you in my next video.